May mga naghihintay na po sa labas ng Supreme Court sa Maynila para sa resulta ng 2024 bar examinations. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, inaasahang alas 12 nga ng tanghali ay ilalabas na ang resulta ng bar exams. Kaya naman sa ngayon pa lamang ay marami na mga bar takers, kanilang kaibigan at kaanak ang narito sa courtyard ng Supreme Court. Bandang alas 11 ng umaga nang buksan nga itong gate ng Supreme Court at kahit ngayong umuulan-ulan ay patuloy lang sila sa pananatili dito. At Connie, inaasahan nga bukas itong courtyard ng Korte Suprema hanggang 6 p.m. ngayong araw. Bago ang pagpapalabas ng resulta, magde-deliver na mensahe si 2024 Bar Chairperson Associate Justice Mario Lopez ukol sa bar statistics tulad ng passing rate at top notchers. Matapos ang announcement sa session hall, magtutungo si Associate Justice Lopez sa courtyard ng Supreme Court para ibigay ang go signal ng formal release ng listahan ng mga nakapasa sa 2024 bar exams. Ipapakita sa LED wall dito sa SC pati na sa kanilang website at sa kanilang mga social media accounts ang resulta sa nakalipas na 10 taon. Nasa mahigit 31% ang average na passers ng bar exams. Pinakamataas ang naitala noong 2020-2021 bar exam sa 72.28%. So magbabalik pa tayo, Connie, sa iba pang mga kaganapan ito sa Korte Suprema. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Apat na talented young artists ang maghaharap sa Grand Finals ng The Voice Kids sa linggo. Puspusan ang paghahanda nila with their superstar coaches. Yan ang latest ni Lars Santiago. Kapag ang tatay niyang OFW ang pinag-uusapan, nagiging emosyonal si The Voice Kids Grand Finalist at pambato ng Team Stellbound na si Hebron Ekal. Miss ko na po siya. Palagi na po kami sinasabihan po kung okay na po kami. Pero di niya po sinasabi na nahirapan na po siya. Kaya niya naman po ito ginagawa to help his family. Kasi gusto niya nga po yung dad niya is hindi na po umalis ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Tapusin mo siya ng malinis. Katulad ni Stel, hindi na rin maiwasan ng iba pang The Voice Kids coaches na ma-attach sa kanilang mga kids. Si Julian Sanuse ng Jewel Squad sa pambato niyang si Makmak. Pablo ng tropa ni Pablo kay Neven. At si Billy Crawford ng Team Believe kay Winces. Kaya naman hindi rin birong effort ang ibinibigay nila sa kanilang mentoring sessions. I feel in awe every time I see him and every time I look at him kasi parang sobrang napaka-inosente, sobrang gentle and alam mo yun, talagang makuhook ka sa kanya kasi para siyang magnet sa sobrang charming niya. Iba si Neven sa lahat. Si Neven is a good mixture of everything na hahanapin ng isang manonood sa isang singer or sa isang performer. Kaya niyang bumirit, kaya niyang mag-riffs and runs, kaya niyang humugot ng malalim na notes, and at ang higit sa lahat, yung emosyon ng boses na binibigay niya sa mga tao. Blessed ako kay Winces dahil she was already, kumbaga, professional at her craft. She knows exactly what to do. She sings very, very well. And I think lahat kaming coaches were also blessed kasi halos karamihan ng mga bata namin, hindi namin kailangan turuan kumanta dahil marurunong na silang kumanta. Punong-puno naman ng paghanga at pasasalamat ang puso ni na Winces, Neven, Makmak at Hebron sa kanilang mga coach dahil ramdam daw nila ang pagmamahal at paggabay ng mga ito sa kanila. And very thankful po kay Coach Billy for his support. Marami po ako natutunan sa kanya, starting from from singing from the heart, from to diction, from the technicals to the emotional impacts po. Maganda po yung pag-coach niya po sa amin and di lang po sa akin, sa amin pong lahat na naturuan din po ni Coach Tel.
and sa buong Stelbon po. Masaya po siya magturo. Kay Coach Pablo, thank you po sa pag-support at pag-trust po sa aking singing talent at sa pagbigay po sa akin ng chance na makapunta po dito sa The Voice Kids at promise ko pong gagawin ko pong pinaka-best ko po. Coach Yuli, salamat po sa Panginoon na pinili mo po ako sa semifinals and ito na po, mas gagalingan ko po sa Grand Finals and ipapanalo po natin ang Team Jules Squad. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas naman, Sabado ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Clash Nation, mag-ingay! Dahil yayanigin na ang buong bayan ng pinakahihintay na huling bakbakan. Sina Angel D, Chloe Redondo, Alfred Bogabil at Naya Ambi ang mga maghaharap sa huling bakbakan sa The Clash. Nagpakitang gilas na rin sila sa kanilang pagbisita kahapon sa unang hirit stage at inilahad ang kanilang journey sa The Clash sa GMA Integrated News interviews. Ang malaking tanong, sino kaya ang mananaig? Abangan natin yan bukas, 7:15 p.m. sa GMA at Kapuso Stream. May replay din yan dito sa GTV ng 9:45 p.m. Update tayo sa lagay ng panahon pati sa bagyong inasang na mamuo sa darating na linggo at pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Opo, gaano po kalaki yung tsansang may mabuong bagyo sa linggo ng December 15 hanggang 21? Yes po, Sir Rafi, no? So meron po tayong mga moderate to chance po na meron po tayong ma-develop o mabuo na isang bagyo sa nito pong week po na to or sa by next week po, no? Meron po tayong chance na isang low pressure area na posible po maging isang bagyo. Pero yun nga po, sa kasalukuyan, nasa light to moderate po yung chance po na ito po ay ma-develop o matuloy po bilang isang bagyo. Kung ma-develop po ito, papasok po kayo ito sa Philippine Area of Responsibility? Sa ating latest analysis po ay posible ito ay mabuo bilang isang bagyo paglapit niya po or pagpasok niya na sa ating area of responsibility. So kung ano po ay nasa loob na po siya ng PAR kapag ito po ay naging isang bagyo. Okay. Isang mga lugar po ang posible maapektuhan kung sakali? Sa ating pagtaya po, posible itong kahit hindi po siya maging bagyo, kahit mag-isang low pressure area lamang po ito, ay posible pong magdulot ito ng maulan na panahon sa may Mindanao area, pati na rin po itong eastern section ng Visayas. Paano po yan sa Mindanao? May mga pagbaha at landslide. Ano pa ba yung mga nagpapaulan dyan? At ano yung asahan nila sa mga susunod na araw? Yes po, Sir Rafi, dahil sa Intertropical Convergence Zone, ang bahagi po ng Mindanao nitong mga nakaraang araw at hanggang ngayon po, no, yung Southern Mindanao, ay apektado pa rin po nitong ITZZ. Kaya po, may mga pag-ulan pa rin o mga scattered rain showers pa rin po tayong inaasahan, lalo na po sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. At yun nga po, pagpasok ng LPA, posibleng embedded o nakaloob po siya dun sa Intertropical Convergence Zone. At yung ITZZ po kasi ito po yung breeding ground din natin ng mga low pressure areas at yung mga LPA po na to ay may chance po na maging isang bagyo. So, posibleng embedded po dyan sa ITZZ yung sama ng panahon na posible pong maranasan ng Mindanao area pagsapit po nitong linggo na to o nitong coming week po. So talaga marami silang aabangan dyan. Sabi po ng World Meteorological Organization, posible raw magkaroon ng La Nina. Pero saglit lang. Apektado po ba yung Pilipinas at mag-aanunsya na po ba yung Pag-asa kung may La Nina nga dito sa Pilipinas o wala? Yes po, base po sa analysis na ating mga climatologists, ay ngayong pong Disyembre, posible pa rin po nating maranasan yung La Nina-like condition. So ito pong mga pag-ulan, ito pong above normal rainfall condition po na naranasan sa ibang lugar, ay isang indikasyon po na meron po tayong La Nina-like condition. So hindi lang po tayo nakakaranas ng full-blown La Nina. Pero po yung mga indicators po ng La Nina ay nararanasan po natin ngayon. Pero pagsapit po ng next year, posible pong bumaba yung chance na makaranas po tayo ng La Nina. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang umaga. Si Ana Cloren Horda ng Pag-asa.